Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga hindi, wala ka ng kinalaman dito. So, No, sir. ang- No, ang- sir. Wag niyo po kami paikutin. Hindi. No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Tolentino. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto kong magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natagtad na kita po ng mura or I don't know. Baka gusto mo makulong ka sa ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. Sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabandona nyo and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance ng isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sana ma, anak ng dagat. Mr. Chair, pwede ba natin i-request sa susunod na hearing yung mga nagdemanda sa NIA, patawag natin para marinig natin yung side naman nila kasi puro side lang ng NIA ang narinig natin ngayon. So let's hear their side. Their side, they might have something to say na hindi natin alam. The committee secretary is so directed to invite the Yes, 4 or 5 yes, or Your Honor. 6 construction companies Yes, to Your file Honor. cases against the so directed. Yes, Your Honor. Mr. Chair, sorry po. Okay, I might add, para po maiwasan po yung mga ganyang sistemang, may ginagawa po kami, nakikipag-ugnayan po kami ngayon sa DA, para po yung mga, yung mga project natin, halimbawa pag nagsimula na ho, makikita kasi namin yung mga affected na mga farmers, sir. So, isi-shift namin sila sa high value crops para tuloy-tuloy na makapagtrabaho yung contractor. So, yun po yung aming ginagawa ngayon para maiwasan natin na in the future, magkaganito po ulit. Sa Senator Tulfo, sa susunod na mga pagbabago natin ng batas, yung blacklisting, hindi siguro good for 12 months lang. Halimbawa, ang project mo ay good for 7 years. Na-blacklist ka ng 1 year. Pwede ka na uling magpasok ng joint venture doon sa nakakuha ng kontrata. Hindi ka na blacklisted noon. Di ba? Maraming mahihiwaga pang dapat ayusin. Alam mo kung minsan, Mr. Chair, ang problema dyan yung subcon. So, doon sa may AAA na license, yun yung nabigyan ng kontrata. At ngayon, itong nabigyan ng kontrata na malaking kontraktor, yung principal, isa-subcon niya na wala namang kakayahan na gumawa ng proyekto. Kaya nangyari na abandona o hindi na nagagawa based on the specification, based on doon sa kontrata. Kaya sila ay maaari sigurong dinidemanda. Kasi nga kinakansela nila yung kontrata in the middle of it. But anyway, that's another point. Later siguro pagdating sa susunod na hearing, dumating po yung mga nagdidemanda, meron siguro tayong maririnig at malalaman from them at para kung ano man yung mga batas dapat natin ipasa in legislation, ipasa natin, maiwasan itong ganitong klaseng problema. Senator Tulfo, before you proceed, siguro pwede na natin excuse itong DPWH. Kasi the reason why you were invited here is to answer the questions of Governor Daniel Fernando. Wala naman siya dito kung bakit bumaha sa Bulacan. So siguro bago namin kayo palayain, bago namin kayo paalisin, pwede ba masagot nyo yun briefly kung ano yung naging sanhi? Kasi ang sinasabi ni Governor, dahil daw doon sa rubber dams ng Bustos, rubber dam po yun. Yung rubber dam nagka-crack. Hindi po permanent structure yon. So on the part of DPWH, naalihis lang ako ng konti bago kayo paalisin. I know you have other things to do. Ano ho yung naging sanhi talaga? Although this is being taken by another committee, but we wish that this form part of the records of these proceedings. Bakit ho bumaha sa Bulacan, maging sa Sasmoan, sa San Simon, Paumbong, Bustos, Malolos, at yung San Miguel? Mr. Chair, Yusek Bernardo po. Isa po akong lihitimong taga Bulacan. Doon po ako lumaki, doon po ako nag-aaral. Kahit po nag-aaral ako, doon ako nakatira talaga. So sa istorya po nito, of course, yung Bustos Dam po, pagka po sobra na ang tubig, ang alam namin, nagpapakawala talaga ng dam. At nung pong panahon namin noon, inaabisa naman po nila sa mga taong bayan. Talaga sinasabi naman po nila pag magpapakawala. Although mabilis po yun. Ang Bustos Dam po ay nakakonekta po sa Angat River. So
Ang Angat River po ay napakahaba. From Bustos, dumadaan po yan ng Plaridel, Baliwag, Plaridel, pupunta po ng Kalumpit. So marami pong areas ang dinadaanan ng tubig pag umapaw. Yung pong mga flood control projects po namin dyan, hindi pa po siya fully protected ng revetment walls. Siyempre po, meron pong mga areas na parang bukid lang. So doon po pumupunta ang tubig kung saan pumunta. Ang pinakamababa pong lugar sa pagkakaalam ko dyan, nasa Malolos po, Kalumpit, saka po yung Hagunoy. So yun po yung mga areas na yun. Umaapaw, hindi po nakakawala ang tubig. Paminsan-minsan po talaga, yung pong mga internal drainage, although DPWH concentrates on yung pong major rivers, river basins, hindi po na nakakawala kagad. Minsan po kasi yung drainage system po namin, kailangan po nasaluhin namin yung drainage systems ng mga local drainages, local government. So, yun po yung nagiging minsan, naiimbak po yung tubig, wala pong proper drainage. So, matagal po, pero humuhupa naman po yung tubig. Nakakawala So na you're po. saying na part of the problem would probably be the lack of interconnectivity of the drainage system. Yes po, Mr. Chair. Hiwala yung sa ibang bayan. Apo. So, anything to add, Yusek Pipo? Yes, Your Magagalit sa inyo Honor. dyan si Congressman Plato. Yes, Your Honor. We are now in the process of, we have already a master plan for the flood control, flood mitigation in Bulacan, specifically Bulacan and Pampanga. Actually, we had a similar hearing with the understand. Meron na- Committee on Public Works. Redundant. Pero May ano ho bahagi. namin dito, sir, we have prepared and we have already presented the proposal of DPWH for the flood mitigation in Central Luzon. And yung master plan ninyo, kaakibat din ba yung mga NIA projects? Are Yung these NIA related? Baka nagawa kayo ng master plan, nagre-release naman ng tubig sa dam, wala rin yon. On our part, ang ginagawa ho namin ngayon yung mga mga dikes, mga levees lang. Although we have convergence projects with NIA, but it is limited only to roads leading to irrigation facilities. Ang ibig sabihin ng tanong ko po, was the master plan prepared and conducted with the assistance and coordination with the National Irrigation Authority? Yes, sir. Yes, sir. Because part of the master plan is to construct also in the upstream small water impounding to retard the flow of water as well as to impound water for irrigation purposes. And what's the latest on, will that include, what's the latest on the Candaba Swamp? Medyo, it's quite contentious, sir, because there are some social issues regarding the water impounding in Candaba Swamp. But again, we are... Pero sinabi na yun ni Presidente, di ba? tuloy pa rin, itutuloy ho natin yon. But we will try to limit yung kanyang mga hindi masyadong magiging maapektuhan din yung mga You have to, to coordinate with the LGUs Yes, definitely, Your Honor. and the barangays concerned. Yes, sir. Yes, Your Wala na Honor. ho siguro akong tanong, Senator Tulfo, sa dalawang taga-DPWH. Wala dito si Governor ng Bulacan. Pwede na natin silang excuse kasi alam ko marami pa rin gagawin itong mga taga-DP. At malapit na yung FIBA. May role ba ang DPWH doon sa, hindi naman babaha, papunta ng Bulacan? Naka-standby naman po lahat yung ating mga tauhan on the field just in case And do have, magkakaroon please ho ng secure baha. portable water pumps. Yun lang ang naging problema sa San Simon. Yes, Your Honor. Yes, Your yung Honor. tulay na yun, kahit maglagay kayo ng sandbags doon, portable water pumps can help. Tama po. With that, the committee will now excuse the presence Mabilis lang of... to. Mr. Chair, maybe we can use the expertise of the DPWH engineers para hindi, pwede na pala yung sa akin lang, para sa mga assessment na gagawin nila doon sa mga proyekto na hindi na matapos, we can get their expert opinions on that. Okay ba sa inyo? Yes, Your Honor, we can lend our engineers in the field to assist in the
assessment of the ongoing projects. If, of course, Nia, in are you willing coordination with to have NIA. that, papakapihin nyo lang itong dalawa, okay na yun doon Yes, sir. Mr. Chair, in fact, dinala ko po yung team ko lately lang. Twice na kaming pumunta ng DPWS kasi sabi ko po maganda po yung system nila. Kasi gusto ko po talaga i-improve yung system ng NIA. Sabi ko, hindi naman masamang mangopya doon sa good practices ng other agencies. So meron po kaming convergence, sir. 2 beses na po kami at kukopyahin po namin talaga ang projects ng NIA. And sir, add ko lang doon sa pinag-uusapan niyo kanina po. Meron kaming convergence ng DPWS. In fact, ito po yung Integrated Water Resource Management. Ang mangyayari po kasi ang part ng NIA is magtatayo kami ng high dam sa taas and then tutulungan po kami ng DPWS. Ang problema po kasi natin sa Pampanga River, ito pong Talavera River, Sumakbaw, Sacobia, Pasig Potrero, Angat Norsagaray. Doon lahat po Diyan na yan. doon lahat po babagsak po sa Pampanga River, sir. So, ang sagot po namin dyan, ang tulong namin sa DPWH is that kami po ang magtatayo ng Bayabas Dam. Dito po sa Angat. Po yan, Bayabas Dam. Bayabas Dam. Sa Angat Norsagaray po. Kasi ito po yung... Bago ho yan, ano? Bago. Bago po ito, sir. Kasi ang nangyari po nung bumaha, dito po sa Angat, hindi po nag-release ang Angat. Ano yan, rubber dam uli o dam na talaga? Reservoir type na po ito. Again, ito po yung reservoir type para po ma-impound natin ng tubig. So, ang nagre-release lamang po ron ay IPO. But ang dumadaan po sa Bustos Dam was 700 cubic meter per second. 100 lang ang nire-release ng IPO. So, galing po sa Bayabas River and matiktik yung tubig. So, yun po yung tulong namin, sir. And then, sa Talavera, may Maringalo Dam po kami doon. And then, of course, Sumakbaw, yung aming Balintingon. So, sana, yun lang po ang kung makapagtulungan. Handa naman ang NIA na tanggapin daw, Yusek, ang tulong ng DPWH. Siguro, paano yung pag nagkahablahan, kasama rin kayo? NIA lang. Biro lang yun. And be excused now. The committee Thank you excused very much, the presence of Your the Honor. Yusecs from DPWH. We will proceed. Ang dami palang tiga DPWH dito. Mr. Chair, if I may Senator continue, ang susunod ko pa sanang i-request to our committee, Secretary, with your indulgence, Mr. Chair, yung pong listahan ng mga proyekto ng NIA na walang tubig, marami po niyan. Yung naglagay sila ng proyekto doon, and yet, hindi magagamit dahil walang source na pagkukunan ng tubig. May dam, walang tubig. Yes, merong irrigation silang nilagay doon. Irrigation, nandun na yung construction, pero hindi nagagamit, nakatiwangwang dahil walang tubig. Any response? The Secretariat is directed to retrieve copies of those projects without water. So directed. Any response, Administrator Gillian? Tinatanong ko po yung mga ating sir, wala naman daw po. But titignan po namin. We will comply po. Okay. Kanina, I'll have to make a correction. Hindi pala 5 billion, kundi 5 million. So, hindi nalagyan ng tamang entry ng mga staff ko. So, it's 5,468,755 yung pong project sa Butuan City. Ang sabi rito, base po sa inspection and assessment ng NIA, lack of sustainable water during dry season at the dam. No water was observed during inspection. Tapos, assessment and analysis, poor planning, wastage of government money. Isang proyekto lamang po yan. Pangalawang proyekto sa San Mateo, SIP, 23 million, 0.8. San Mateo SIP, sabi rito, there was continued allocation but no overall revised program of work. Ibig sabihin, walang POW. Allocation are beyond the estimated project cost. Ayun. Sumobra pa ang alokasyon para doon sa project cost. Pangatlo, Lower Agusan, 23 million, 0.1.
non-compliance with basic construction methodology, concrete defects, installed rebars not in accordance with approved plans. Ayan, Engineer Gilen. Poor workmanship and substandard work. Napakarami pong ganito, Mr. Chair. In fact, 500 irrigation projects na na-inspect ng Inspection and Assessment Team ng NAIA, 500 projects, halos lahat mali ang pagkagawa o may problema yung proyekto. Ito po'y binabasa ko 10 lamang. And then, I need your reaction, Engineer Gilen. Before you react, Engineer, may we invite all those who want to partake of our simple lunch here. Pwede na ho kayong kumain. This will be a working hearing. Hindi tayo magbe-break. Pwede na ho kayong magtanghalian. Go ahead, sir. Number 3. Mr. Chair, pwede hong daw si General Visayas sumagot kasi under po ng time. Tapusin ko muna. Yes. Sir. Na natin. Number 3. Lower Agusan, 23 million point 1. Yun, nasabi ko na pala yun. Number 4. MAT-1 Magos, SIP, 33 million point 9. Yung project. Ito, yung issues, concerns, and findings. Wrong location of the dam based on the development plan submitted during inspection. Poor dam construction. Assessment and analysis. Sabi rito, gross negligence in engineering aspect. Poor engineering judgment. Dam location is very critical matter. Number 5, Santiago, Agusan del Norte, Santiago CIS, 27.5 million. Ang concerned findings and observations. Additional area was added to the system and so the barrel from the dam should increase in dimension. However, based on the approved plan, they only replace the barrel at its original dimension. Assessment analysis, questionable design, poor engineering judgment. Number 6, Pinanaan, Agusan del Norte, yung MAP 15, non-compliance with the approved plan, masonry wall as per approved plan, but concrete wall in actual. Ayun, nagbago yung ginamit na structure. Number 7, Hawaiian SP, Esperanza Agusan del Sur, 47 million. Pataas ng pataas tayo rito. Non-compliance with the approved plan. Concrete blocks as slope protection. Substandard work, questionable design. Ayon po sa assessment and analysis, mismo yan ng ANIA inspection team. Number 8, Andanan RIS. Ito po ay matatagpuan sa Bayugan, Agusan del Sur. 10.7 million. Again, issues and concerns, non-compliance with basic construction methodology, inappropriate splice rebar length, substandard of work. Dalawa na lamang. Number 9, Santa Josefa Pump Irrigation Project, Santa Josefa, Agusan del Sur. 119,347,000. Issues and concerns. Fund source of repair, rehabilitation of existing national irrigation system, knowing the project is not yet declared a system or turned over to NIA. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung project, kumukolekta na po para sa maintenance. Marami pong gano'n, Mr. Chair. Questionable funding, ayon po sa assessment and analysis ng kanilang inspection teams sa NIA,
possible double funding of ghost project during time of DAEO Cesar M. Sulaik as regional manager in Region 13. Kayo po pala yun, ano, Mr. Sulaik? Possible double funding daw po at ghost project daw po during your time. Sabi po ng inyo po inspection team. With indulgence of Senator Tulfo, Nia, are you jotting down notes? Kasi sasagot kayo doon eh. Dire-diretso yung ano ni Senator Tulfo eh. Number 10, ito, mas malaki. Umayam RIP. O nga, RIP, Senator? patay na eh. Patay na ito. Namatay talaga, pinatay. RIP. Well, RIP nakalagay rito sa inspection team. Maring SIP. Okay. Umayan. 258,142,000. Ito na, yung issues and concerns and findings. Damaged canal about 10 meters long due to unstable foundation, lack of drainage structure, and weep holes. Assessment and analysis. DAEO Cesar M. Sulaik, during his visit, verbally instructed the regional office to not order the contractor to restore the damaged canal. Ulitin ko. Kayo po ulit ito, no? Ano ibig sabihin po ng DAEO? Okay. Sabi niyo na po, nung mag-visit kayo, verbally you instructed the regional officer na wag nang orderan ng contractor to restore the damaged canal. Yung contractor, gusto niya sana ma-restore yung damage, i-repair. Sabi niya, hoy, wag mo na i-repair yan, hayaan mo na lang yan. Parang ganun ang dating. Currently, the certain canal has no concrete. Substandard of work. NIA failed to impose liquidated damages and termination of contract as per MC 40S 27 series of 27. Improper and irregular contract implementation in favor of the contractor. So pag in favor of the contractor, walang demanda. Pag hindi favorable sa contractor, demandado. So either way, etong nangyayari, nakikita ko yung pattern, Mr. Chair. Maraming contractor na nakikinabang o pumapayag so, kung ano man yung kalokohan nangyari doon, hindi sila dinimanda. On the other hand, mga kontrakto naman, kung ano man ang reason nila, maaaring maayos yung kontraktor dahil ayaw makisama, kinatshort ang kontrata, kinansela ng NIA, kaya nagdemanda. That's a possibility. Marami pa actually, Mr. Chair. Ang dami pala nito. Kung wala ako ng malalaki, Mr. Chair, dalawa na lang. And Senator Tulfo, we will be asking the committee secretary to piece all together, one by one, the projects you just mentioned. So we will have an appropriate response coming from NIA. But anyway, last na po ito, Mr. Chair. 173 million project. UMIRIPD-C-1. Unfinished slice tower that will be reprogrammed for other years since 20% variation already met. Assessment, poor design resulting to untimely damage of the dam. Ibig sabihin, damage na yung dam. Because of poor planning, therefore, wastage of government money, gross negligence in engineering aspect, poor engineering judgment, incorrect design. Now, ang tanong ko po kay Engineer Cesar Sulaik, kay Engineer Guillen, bakit po meron tayong napakaraming ganitong klaseng proyekto? 500 po. Ayon po doon sa mga nakausap namin, almost 500 na mga proyekto ay ganito. Yun po yung mga napuntahan pa lamang at na-discovery. Who knows, baka 1,000 na. Ilan ba ang proyekto? Ilan ba ang, tanong ko na po muna, Engineer Guillen, ilan po ang, even before your time,
Ilan po ba yung irrigation project ng NIA scattered all over the country? 1,000, 2,000? Mr. Chair, Meron Senator kayong Tol. listahan? Meron po kaming listahan, sir. I-provide po namin. Yes. Kasi, kaya ko tinanong yan, Mr. Chair, dahil marami doon, hinihingan, kumukubra sila para sa maintenance. And yet, hindi naman nila mini-maintain. Napakaraming ganong klase mga proyekto, Mr. Chair. So that's why I need a list of those projects, lahat ng projects ninyo, para malaman ko, mapupuntahan ko, kung kinakailangan, mag-hire ako ng sarili kong tao, mag-hire ako ng mga private detectives, even if I'll spend millions. Ang kapalit naman yan, may mga makukulong, magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Lalo pa ngayon, Mr. Chair, nagrereklamo na ang taong bayan dahil nagsimahala na yung presyo ng bigas. Mahal, mataas ang presyo ng bigas. Marami mga kababayan natin naghikahos, hindi na nakabili ng bigas, hindi na nakain ng kanin dahil nga sa mahal na presyo ng bigas. Ang dahilan, yung mga farmers natin hindi nakapag-produce ng maayos na ani. Why? Irigasyon. Why? Kinurakot yung pera para sana pangpatayo sa mga irigasyon. At sino ang kawawa rito? Una, mga farmers. Pangalawa, taong bayan. That's the reason we're here, para imbestigahan po ito, para matapos itong problema ito, managot ang dapat managot, and then ayusin yung problema, and then, if necessary, come up with certain laws na para hindi na maulit ito. Now, Engineer Guillen, bakit nangyari itong mga ganito? Ano pong sa palagay ninyo? With the indulgence, Senator Tulfo. Siguro yung sinight ni Senator Tulfo directly attributing the name of Engineer Sulaik, will also give him a chance to, Yes, sir. in the interest of fairness, to respond. Mga 3 project yung sinight yung pangalan niyo ho eh. Mr. Chair, siguro sumagot kayo, and then yung general response will be coming from Engineer Guillen. Mauna si Engineer Sulaik kasi nabanggit yung pangalan niya ni Senator Tulfo. Okay. Umpisa natin, Engineer Sulaik, dito po sa 119 million 347,000 na project sa Santa Josefa Pump. Ano po yung inyong reaksyon? Mr. Chair, yan pong 119 million na pondo ng Santa Josefa, Mr. Chair, binigay po yan na allocation sa project na yan. But during that time, Mr. Chair, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in Central Office in 2017. So ang nag-implement po ng yung pondong na yan is the regional director. So yan At sino po siya? Si Dante Ganotesi po. Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah. Still connected with Nia? Retired na po, Mr. Chair. Patawag pa rin natin, Mr. Chair. Kasi wala siya, he's not here to defend himself. Attorney Kimbo is directed to issue a notice to Dante Ganotisi. Ganotisi. Anyway, you'll get the Mr. details Chair, later. So, Director. Mr. Chair, Pero bakit pangalan niyo po ang nilagay dito ng inspection team ninyo? Hindi ko po alam kung bakit. Kasi ang nangyayari po, Mr. Chair, no, sa bawat visit ng Anong year po ito? 2019 po yan, sir. 2019. Yes po. 2017, nasa central office na po ako. As what? As what? As Deputy Administrator. So, you also have direct supervision over that project. Yes, Mr. Chair. Kahit wala ka na doon, ikaw pa rin ang direct supervisor. Yes, sir. But the actual implementation of the project, Mr. Chair, is the regional director. No. Ang akin No, lang- Mr. Sulaik, Engineer, no. No, tama nga si Senator Tolentino. You still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa ring say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable. Sinasabi nga rito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong
inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talagang wala ka ng kinalaman dito. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa Irrigation Project, Pump Irrigation Project. Ito pong Santa Josepa Irrigation Project, Mr. Chair, Senator Tulfo, ito po ay kinonstruct during the time of the late... No, sir. No, sir. Wag niyo po kami paikutin. Hindi. No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Tolentino, kay Mr. Chair, na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So bilang direct supervisor, kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-i-implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niya, yun ang may kinalaman at naghugas kamay at nagpo-Poncio Pilato, itong si Engineer Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair, masakit ito para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natagtad na kita po ng mura or I don't know. Sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabandona nyo and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sana ma. Anak ng dagat. Mga anak ng dagat. Mr. Chair. Say, Engineer Sulaik. Mr. Chair, yung pong sinasabi po ni Senator Tulfo na operation and maintenance, kung ipa-plus po natin yung GAA po ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation Ay, and hindi po. maintenance sa Engineer GAA. Sulaik, Yan- hindi. Bawat project may kanya-kanyang allocation for maintenance and repair. Yes po. Okay? Yes Hindi po, yung sinasabi Senator. mo lagom, tapos para sa lahat ng proyekto, hindi. Bawat proyekto, naka-specify doon kung para saan, kung magkano naka-allocate for maintenance for that particular project. Mr. Chair, kung papahintulutan lang po ninyo kami, kung pwede po namin ipakita yung aming sinasabing GAA na under the operation and maintenance para makita po ninyo yung talagang GAA po kung ano pong nakalagay po doon. Sige po. Sige. Okay, Mr. Chair. Hindi, mamaya na yan. Hindi, pinapahaba mo lang. So, dito, ipatatawag namin yung taong itinuturo nyo na may kinalaman sa proyekto, sa ghost project na ito, na wala kang kinalaman. Tama? Tama. So, Mr. Chair, by next hearing, sana dumating itong Dante. si Dante. Okay. Sa next hearing para sumagot siya dito sa ibinibintang sa kanya na siya ang may kinalaman dito sa ghost project na ito at hindi itong si Engineer Sulaik tulad ng sinasabi dito ng mga inspection team ng NIA. At saka, Mr. Chair, wala Pangalawa po, naman. Mr. Chair, Okay na po tayo doon, hindi, Mr. Sulaik. gusto ko lang pong linawin, Mr. Chair, na yung pong pinaparatang na ghost project, hindi po siya ghost project, Mr. Chair. Yun po ay kahit napupuntahan po doon sa Santa Josepa, yung project na yun, ay makikita po ninyo yung accomplishment. Baka ng gusto yung mo makulong ka sa ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po, O, Mr. babaguhin mo Chair, na. Siguraduhin mo. Kasi kung hindi, ipapakontem kita para makulong ka sa baba. sinasabi ko lang din po yung aking nalalaman, Mr. Sa Chair. iyong nalalaman. Opo. So, hindi ka sure. Hindi kasi Huwag mo sabihin, kasi pag sinabi mong sure ka, then, paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita.
cite you in contempt because we went there. Sigurado ka o hindi ka sigurado? Sigurado po akong meron pong ginawa po yung... Hindi, sigurado ka na tapos na ito? Yes po, as per program po. As per program. But you weren't there. But we went there. Hindi tapos. Sige po. Saan po yan, Senator Tulfo? If I can Santa interject. Josepa. Santa Josepa. Santa Josefa. So, hindi ka mismo nakita. As per report po. Okay. So, sinasabi mo you're sure as per report. So, umaasa ka lang sa report. Yes po. Okay. I'll take that. So, I want to see that report. Yes, At sino yung gumawa ng report na yon? yes sir. Mr. Chair, can I ask our COMSEC to give us a copy of that report and who made secure that? a copy of the report, issue the necessary notice. Yes, Your Honor. So directed. Okay, isa pa para naman in the name of fairness, mabigyan kita ng pagkakataon makapagsalita, Engineer Sulaik, sir. 258 million, Umayam SIP. Okay. Deos Cesar Sulaik, during his visit, verbally instructed the regional office to not order the contractor to restore the damaged canal. Currently, the certain canal has no concrete. Ano po inyo pong reaksyon, Engineer Sulaik? Mr. Chair, the same rin po, yung allocation po na 200 million during the time of the implementation of the project. Ako po ay nandito na rin po sa central office at yung pong perang nakaloob po doon sa 200 million, yun po yung mga remaining works na inimplement po ng regional office po para matapos po yung remaining works na on the downstream portion of Umayam Irrigation Project po, Mr. Chair. Pero sinabihan nyo raw po, so ibig sabihin, hindi na kayo naka-assign dito. Pero kung hindi na kayo assigned sa project na ito, bakit nyo po sinabihan yung contractor na wag na i-restore ang damaged canal? Kasi pwede namin patawag yung contractor. Wala po akong malaala, Mr. Chair, na nag-instruct po ako ng ganun. Wala po akong... Mr. Chair, pwede natin patawag yung contractor nito? Is this the same Dante? Iba naman to, Umayam, sino yung contractor sa pagkakaalam niyo po, Engineer Sulaik, nitong Umayam SIP? Matatanong po natin sa regional office po kung sino po yung mga contractor na naka-implement po nitong kontrata. At sino po yung sabi niyong responsible dito? Kasi sabi niyo hindi na ikaw, nalipat ka. Kasama rin po kay Manager Dante Ganutis. Manager Dante. Sila na po yung nag-i-implement po dito, Mr. Senator. Contractor Manager Dante. Yun na po muna, Mr. Chair, na nabanggit yung pangalan niya. Ayun. Mr. Chair, yung pong request ko po na yung budget po ng NIA na sa GAA po, nakalagay po yung MOE po, the whole budget po ng NIA. Pwede po namin ipapakita para po yung maliwanagan po bakit napupunta sa operation and maintenance. Kasi po yun po yung prescribed format ng DBM, Department of Budget and Management, nung nirelease po yung budget, the whole budget of NIA po. Pwede po. We have that. We can get that from our records here because we provide the budget. Ayun nga, nagba-budget hearing na, so we'll have that next hearing. Thank you po, Mr. Chair. Sa anong floor ba yan? Third floor lang yun. Di ba? I-copy lahat tayo.